Nabulabog ang isang birthday celebration sa Caloocan City nang sumalakay ang mga operatiba nitong July 20, 2024. At ang target ng mga operatiba, tumatagay pa. Arestado ang lalaki sa kasong qualified rape. Ano ang madilim na pinagdaanan ng biktima sa kamay ng suspect? 3 taon na nakalilipas pero sariwa pa rin sa alaala ng ilan ng biktima na itatago namin sa pangalang Imelda, ang bangungot na pinagdaanan ng kanyang nooy 17 taong gulang na anak na si Leia. Hindi niya tunay na pangalan. Kwento ni Imelda, nagsimula ang kanilang kalbaryo nang dumating sa kanilang lugar ang dayong si Emmanuel de Luna o mas kilala sa tawag na Ekong. Naging caretaker po siya dyan. Yung tsuhin po niya sa tagal ng panahon, napansin na po niya na lagi po niyang kinakausap niya ba. Ang araw-araw na pagbili ni Ekong sa tindahan ni na Imelda, may hidden agenda na pala. Si Ekong, palihim palang sinusulyapan ang 17 taong gulang na anak ni Imelda na si Leia. Ngayon, yung bata, naglalaro po. Hindi naman po kami nag-ano kasi isip bata pa yung anak ko. Binibiro yung bata at sinusundan. Sinaway na siya at sinabihan siya, bakit sinusundan mo yung bata? Sabi niya, wala daw. Ilang buwan pa ang lumipas, napansin nilang tila nag-iba na ang mga kilos ng kanilang anak. Yung time na yun na nangyari sa kanya, parang na-trauma siya, nagbago yung isip niya. Lagi siya nagtatago sa bahay. Pag pumupunta may tao, sinasabi niya, Mama, papatay ako siguro yan, ikong yan. Labis nila itong ikinabahala lalo na't may espesyal na kondisyon si Leia. Sa edad ng anak ko na ganyan, walang kaisipan na maayos. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hanggang noong February 2020, isang lihim ang ibinunyag ni Leia sa kanyang mga magulang. At sinabi niya sa akin, ang ginawa ni Emmanuel alias Ikong sa kanya. Ang dalagita, makailang beses daw palang pinagsamantalakan ni Ekong. Kulang pa ang hirap na tinanas ko bilang ina at ang anak ko muntik mamatay. Sa ginawa niya. Sobra-sobra. Hanggang ngayon, ang pait. Hindi ko matanggap. Noong araw ding iyon, inilapit ni Imelda sa mga opisyal ng barangay ang sinapit ng anak. Sinamahan ng Violence Against Women and Their Children of Vauci Desk ang resibo sa tuktok ng Montalban, Rizal. Saksi raw ang masukal na lugar na ito sa paghihirap na sinapit ng dalagita sa kamay ni Ekong. Sa kinalalagyan po kasi ng kanilang bahay, nasa sulok sila na kung saan ay malalayo po yung mga kanilang mga kapitbahay. Wala man lang katao-tao. Kwento pa ni Leia, sumama raw siya kay Ekong matapos siyang pangakuan na bibigyan daw siya ng 20 piso at biskwit. At saan pupuntahan ako? Sa sunod. Sa damuhan. Nang mga oras na iyon, abala sa palengke ang kanyang nanay sa pagtitinda. Nang ipatawag ng mga social worker ng barangay si Ekong para sa krimeng ginawa, nowhere to be found na raw ito. Dahil dito, inilapit na ng mag-ina ang reklamo sa PNP Montalban. Batay po dun sa salaysay ng biktima, maraming beses siyang ginalaw nitong suspect. Hindi nga lang siya nakapagsumbong sa magulang sa kanyang ina, gawa ng siya ay tinakot. Makalipas pa ang 6 na buwan, naibaba na rin ang warrant of arrest laban kay Ekong para sa kasong qualified rape. Ang element niya, o ang tinatawag natin para maging pumasok sa qualified. Dahil sa kanyang sitwasyon, wala siyang kakayahan na mag-isip para sa sarili niya. Sa mga panahong ito, isinilang na ni Leia ang batang ipinagbuntis niya dahil sa pananamantala di umano ni Ekong. Pero si Ekong hindi pa rin mahagilap ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit o CIDG DSOU. Hanggang nitong July 2024, isang tip ang natanggap ng mga operatiba sa posibleng pinagtataguan ng suspect. Kaya kasama ang resibo noong July 13, 2024, agad na ikinasa ang pag-aresto kay Ekong. Ngayon, hindi daw to basta maka-text, maka-message doon sa alpa natin. Oh, yun nga, yung payat na yun. Oh. Hintayin natin yung galaw nila. Liliko kami dito para ma-delay yung pasok ni Van.
Medyo gigilid kami, makikita nyo agad yan. Kaya pag nakita nyo kaming gumalaw, ibig sabihin, yun ay nasa likod na namin si Van na pula. Isang sasakyan ang dumating sa di umano'y pinagtataguan ng suspect. Isa-isang buwaba ang mga sakay nito pero walang ekong na nagpakita sa mga operatiba. Ilang oras pa nilang inabangan sa lugar si Ekong pero nabigo ang operatiba na makita ang suspect. Sa ikalawang araw ng pagmamanman ng operatiba kay Ekong madaling araw ng July 15, 2024 kasama ang resibo, maagang nagtungo sa lugar ang mga operatiba para bantayan ang pagpasok ni Ekong sa trabaho. Pero bigo pa rin sila sa paglitaw ni Ekong. Sa pangatlong subok ng mga operatiba na matiklo si Ekong, July 20, 2024. Wala naman sir kasi nandun siya sa looban. Isang tip ang natanggap ng CIDG DSOU na si Ekong na lumipat na raw si Ekong sa Caloocan City. Nang makumpirma nila ang lokasyon ng suspect, sinugod na ng CIDG DSOU ang pinagtataguan ni Ekong. Pero wait, may handaan pa yata at si Ekong mukhang walang kamalay-malay. Ba't tinagawa mo kami ng tinaguan? Hindi po. Ha? Hirapan kami sa'yo ha. Manuel Angelona, alias Ekong. Binibang warrant of arrest sa'yo sa kasong qualified rape. Arestado ka. Ano po masasabi nyo? At kayo ho ay may kaso? Inaakusahan kayo? Wala po sir, wala talaga ako sir, wala po talaga ako alam sir eh. Ang sakit po sir sa akin na papaamin po ako na hindi ko po ginawa. Nakaharap si Ekong sa kasong qualified rape. Kung mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Masaya po ako. Nabigyan ng hustisya yung anak ko, nakulong na siya, pero kulang pa. Ayon naman sa Bausi ng barangay, inaalalayan nila si Leia at maging ang kanyang pamilya para matulungan silang maghilom. Bigyan sila ng mga counseling para kahit papaano ay unti-unti mawala sa isip ng bata yung mga nangyari sa kanya.